Namamanhid parang nakakakuryente at laging nawawala ng pakiramdam ang mga daliri mo? Baka nga sabi, kailangan mo ng carpal tunnel operation. Sandali! Bago mo gawin yan, kailangan mong malaman na kadalasan ng pamamanhid at parang may kuryente sa mga daliri ay nangyayari dahil naiipit ng mga kalamnang at fascia ang mga ugat para naiipit na hose sa hardin. Ipakikita ko sa iyo ngayon ang pinakamahalagang ersisyo na agad makakatulong mabawasan ang pressure sa ugat para huminto o sobrang mabawasan ang pangingilig. Bakit kaya nakakaroon ng ganitong epekto ang ehersisyo? Dahil dumadaan dito sa ibaba ang median nerve kung saan pumapasok din ang mga kalamnan at litid. Mayroong parang tali dyan na kapag na-stress, namamaga at sumisikip ang espasyo ng ugat kaya naipit at nagdudulot ng ganitong sintomas. Kapag pinaluwag natin ang mga kalamnan at fascia, agad nakakaroon ng dagdag espasyo. Kapag regular itong ginagawa, laluwag ulit ito. Pero ang unang epekto, kadalasan ay mahirap paniwalaan. At para maranasan mo agad ito, sumabay ka na agad. Kumuha ka ng upuan o kahit anong katulad nito na pwede mong pagpatungan ng kamay mo. Kaya kunin mo na ngayon ang kamay mo ng ganito at yumuko ka ng sapat para mailagay mo ang kamay mo ng ganito. At pagkatapos, igalaw mo ang kanang balikat mo papunta sa direksyon kung saan nakaturo ang mga daliri ng kamay mo. At mapapansin mo, dito sa ibaba may malakas na pag-unat. Pwedeng umabot ang pag-unat na yan hanggang sa hinlalaki. Pwede ring umabot sa mga daliri. Dahan-dahan mo nga yung igalaw, paunti-unti ang balikat mo pakanan. At mapapansin mo, lalong lumalakas ang pag-unat na ito. At ngayon, mahalaga na ayusin mo ito sa paraang kaya mo pa, na ito'y kaya mo pang tiisin. Yung tipong masasabi mong masarap na sakit pa rin ito. Gawin mo ito ng dahan-dahan at maingat at unti-unti pang dagdagan ang pag-unat. Dahil na yon, ang mga kalamnan na ito na masyadong maikli at masyadong tensyonado ay iniinat natin. At dahil dito, kumakalma sila, nagkakaroon ng mas maraming espasyo at nababawasan ang tensyon. At habang ginagawa ang ehersisyo, parang sumisikip muna ang espasyo, pero pagkatapos ng ehersisyo, mas lumalaki ito. Tingnan mo, siguraduhin hindi ito umaangat. Oo, laging subukan kung di kita rin ang ibabang bahagi ng palad. Tingnan mo, siguraduhin tuwid ang siko. Kung gusto mo, pwede ka nang umikot sa paligid ng upuan. Mia? Doon, kung saan nakaturo ang mga daliri at mapapansin mo na umiikot pa ang ibabang bahagi ng braso, mas lalong titindi ang pag-unat. Pero wag mo namang sobrahan ha? Kaya ang mahalaga dito ay yung oras na hinihila mo ito. At ang tindi, dapat sapat ang tindi niyan. At para mas maganda ang reaksyon ng mga kalamnan mo, idiin mo gamit ang hinlalaki at mga daliri mo laban sa upuan o sa ibabaw kung saan ka nag-ensayo. Madiin talaga, pero panatilihing hindi gumagalaw ang buong braso mo sa sandaling yon. Pakawalan mo. At dahan-dahan mong ilapit pa, lalo ang balikat papunta sa mga daliri ng kanang kamay kung saan ito nakaturo. Iyan ang direksyong nagpapalakas ng pag-unat. Siguraduhin na hindi nakabaluktot ang siko. Pwede mong ipatong ang kaliwang kamay mo sa binti o sa upuan. Depende kung saan ka komportable at kaya mong kontrolin ng maayos ang galaw. At pagkatapos, idiin mo ulit gamit ang lahat ng daliri, tutukan mo ito ng maayos, mag-concentrate ka sa mga daliri, hinlalaki, at lahat ng 4 na daliri, idiin mo ng madiin laban sa ilalim na bahagi. Pakawalan mo at mapapansin mo, pagkatapos mong pakawalan, mas kaya mo pang iunat. At ulitin mo ulit, idiin mo laban sa ibabaw, idiin mo ng madiin, idiin mo ng madiin. Dapat laging tuwid ang siko, siguraduhin hindi ito baluktot. Paluwagin mo at dagdagan pa ang pag-unat, ilayo pa ang balikat papunta sa mga daliri ng kanang kamay mo paatras. Ngayon, dahan-dahan kang lumabas dahil sobrang intense ng ginawa natin. At ilagay mo ang braso sa harap mo, iunat mo ito,
At ikot ang kamay hanggat kaya mo. Pakaliwa. Para mas lumakas ang pag-ikot at hilahin mo ang mga dulo ng daliri papunta sa iyong kanang siko. At halik. Ngayon, isinusulat na ang mga programa sa utak. Ngayon, pwedeng mag-usap ang mga kalamnan. Paano natin makokontrol ng maayos ang pulsuhan para maging komportable? At hilahin. At hilahin mo pa ng kaunti at pagkatapos ay makakalabas ka na. Ngayon, maisip mo, kaninong kamay kaya ito? At ngayon, dahan-dahan mong igalaw. Karaniwan lang, maisip na parang hindi mo na kayang gumalaw. Ngayon, ibaluktot mo ang mga daliri. Bahagyang ibaluktot at yunat ang punsuhan mo. At mapapansin mo, kapag inalog mo ito, lalong gumiginhawa, lalong lumuluwag. Kung madalas mong maramdaman ang pangingilig, subukan mong damin ngayon at magkomento. Posibleng nararanasan mo rin ito sa kaliwang bahagi, kaya gagawin natin ngayon ang kaliwa. Magsisimula tayo sa parehong paraan. Iharap mo ang palad ng kamay mo ng ganito. Yunat mo ang siko. At dahan-dahan mo munang ipatong at damhin mo kung hanggang saan mo kayang iunat ng sobra. At kapag nauha mo na ang posisyon, igalaw mo ang balikat mo papunta sa direksyon kung saan nakaturo ang mga daliri ng kaliwang kamay mo. Mapapansin mo rin dito kung paano unti-unting humihigpit ang hatak. Siguraduhin mong tama ang pwesto at dikit ang may bandang pulso ng kamay sa ibabaw. Siguraduhin mong tama ang tiklop dito at hindi umaangat. Karaniwang mali ay masyadong maikli o banat kaya umaangat agad na hindi dapat mangyari. Dapat talagang matalim ang anggulo roon para talagang maunat ng husto ang lahat. At para mawala ang tensyon. Palalimin mo pa, mapapansin mo siguro ang pagkakaiba ng kanan at kaliwa dahil mas ginagamit natin ang kanang kamay lalo na kung kanang kamay ka at ang paulit-ulit na pagbaluktot na siyang nagpapaiikli sa mga bahaging yon dahil sa paggamit ng keyboard at iba pa. Ngayon, maari na itong maalis ng maayos. Patuloy ka lang sa pag-unat. Damin mo kung kaya mo pa, pero dapat maramdaman mong malakas ang hatak. Oo, pwedeng masakit pero dapat positibo pa rin ang pakiramdam. Iyan ang tamang tindi kung saan makakamit mo ang pinakamaraming epekto sa pinakamaikling oras. Maganda. Unti-unti mo pang palalimin. Pwede ka ring huminga ng mahinahon, malalim ang hinga papasok at palabas dahil ito'y nakakapagpakalma. Nakakatulong yon para makarelax ka. Sige, ngayon magiging. Maganda, Rick. Marami-rami. Magkakaroon ng bagong daan, ibig sabihin nito, magkakaroon ng bagong haba ang lahat ng bahaging ito. Ngayon, dinadagdagan na natin ang lakas. Pindutin mo ang hinlalaki at pati na rin ang mga daliri. Hindi talaga madaling kontrolin yan kung hindi ka sanay. Subukan mong idiin pababa laban sa upuan o sa ibabaw kung saan ka nag-eensayo. Talagang idiin mo nang madiin pabalik. Pagkatapos, sadyang paluwagin mo at napapansin mo na yon kaya ako pang mag-unat ng kaunti pa. At isa pa, idin mo talaga pababa. Talagang idiin pababa. Pakawalan mo lang. At dagdagan pa ang pag-unat. At isa pa, itulak pababa laban sa ibabaw na ito. Siguraduhin na hindi umaangat ang umbok ng palad dito. Siguraduhin na tuwid pa rin ang siko. Pwede ka ring gumalaw ng kaunti pa pakaliwa. Mapapansin mong pwedeng lumakas ang pag-unat. Subukan ito. At pagkatapos, bitawan mo. Panatilihin mo ang kamay sa ganoon ding ayos habang inaangat mo ito. Oo, iangat mo at ulitin. Yunat mo ang siko. Iikot mo papalob at panatilihing tuwid ang siko habang ginagawa ito. At hilahin mo ang hinlalaki at bawat daliri paatras papunta sa siko. At kaunti pa, at kaunti pa.
At hilahin pa ng kaunti pa. Talagang magsikap ka. Mas lalo kang magsikap, mas maganda ang epekto. At pagkatapos, bumalik ka na ulit. Parehong proseso. Luwagan mo ulit ng kaunti, gumalaw ng mas malaya. Gawin mo ito araw-araw kung maaari. At kung gusto mo pang malaman tungkol sa problema sa pulso, gumawa kami ng isang napakagandang gabay tungkol sa pananakit ng pulso. Pumunta ka sa ilalim ng video sa description o sa unang komento. At i-click mo ang link na yon. Pagkatapos, matatanggap mo ito ng libre. At maaring may kinalaman din ang balikat mo sa pangingilig na nararamdaman mo. Sa palagay ko lang. Based sa karanasan ko, mga 80% o 90% ay nanggagaling dito. Kung kaya pa ng balikat mo ng konting pag-unat, gawin ang epektibong ehersisyong ito. Manatili ka dyan at siguraduhing mas marelax ka, lalo na sa bahaging ito pataas.